Akala ko kasi noon, safe yung mga ganong content. Kasi marami yung gumagawa. Kung ayaw mong mangyari sa'yo to, iwasan mo na habang maaga pa. By the way, this is my story. This is my personal experience. Akala ko noon talaga, normal lang yung content ko na yun. Kasi maraming mga creators, even million subscribers, gumagawa ng niche na yun. So, ilang buwan din akong nag-upload ng mga klase ng video na yon kasi nga kumikita. Ganon tayo eh. Kapag may nakita tayong opportunity na, sige lang, grab lang. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang nangyari last year? Hanggang ngayon ba ay delikado pa din yung klase ng niche na to? Kaya sa video na to guys, i-share ko sa inyo yung personal experience, yung muntik-munti ka nang mawala yung channel ko na to. At ang pinaka-importante sa lahat, yung mga pagkakamali ko na baka ginagawa mo rin to ngayon na dapat mong iwasan bago pa mahuli ang lahat. So ano ba talaga yung nangyari? Ayan, nakaraang taon mga ma'am sir, year 2025. Para sa mga hindi nakakaalam. No, isa po ako sa mga creator na gumagawa ng mga content about earning application. So ano yung mga earning application ngayon? For example, yung mga GCash withdrawal. No, instant withdrawal sa GCash, maglalaro ka lang nito. And then, nakalagay doon yung klase ng application sa thumbnail. And unfortunately, mga ma'am sir, during that time, hindi ko talaga inaasahan na matatamaan ako ng community guidelines. Community guidelines. So, bakit? Bakit na-surprise tayo? Dahil alam ko, napakaraming creators ang gumagawa niyan. Mga million subscribers pa nga yung iba. Kung kilala nyo sila, Pera University, sila Miss Jen Vlogs, sila Pinoy Influencer, ayan. Iilan lang yan sa mga sikat or kilalang YouTubers, mga kilalang financial guru dito sa YouTube na yan yung mga content talaga na ginagawa nila. At isa tayo sa na-inspired, no? Kaya tinry natin, why not? Diba? Back to the story, ayun nga, nagulat ako, no? One day, may natanggap tayong email. Pagkatapos, syempre, chinek natin yung email, ang nakalagay sa email, harmful and dangerous policy, which is mabigat-bigat. Maliban dyan, may mga linya pa na tumatak sa akin, nakalagay scams, exaggerated promises, guaranteed returns. Tandaan niyo yung mga words niyan. Dahil kapag pasok, yung earning application na ginagawan mo ng video dyan sa mga kategoryang yan na nabanggit ko, so doon ka talaga madadali. During that time, mga ma'am sir, nung ninanamnam ko yung email na yan, kasi nga, natutulala ako dahil mabigat-bigat, imagine, harmful and dangerous policy, and yung mga earning apps naman na ina-upload natin, alam mo yun, yung mga puzzle-puzzle, alam mo yung mga larong pambata talaga. While ina-analyze ko yung naging violation ko during that time. So, doon ko po na-realize na hindi lang pala mga application, yung mga earning apps, yung tinitingnan ng YouTube during that time. So mga ma'am sir, doon sa paglilinis na ginawa ni YouTube last year, hindi lang po AI yung nilinis niya, kundi yung mga channels or yes, yung mga channels ng mga content creator na gumagawa ng mga niche about earning application, pagkakakitaan online, mga laro online na nagbibigay ng kita na mayroong mga exaggerated promises, mga guaranteed return, or mga klase ng earning applications puno na nagmumukhang scam sa paningin YouTube. Napakaraming content creator po. Kung hindi nyo alam, yung iba po ay malalaki at mga kilala na rin ang natamaan ng mga violation na to. Nagkaroon ng isa, dalawa, or I don't know, more than 2 strikes. Bakit maraming nagka-strike because of this content? Isa sa napansin ko, mga ma'am sir, and honestly, no, ginagaya natin yung mga title na ginagawa ng kilala na creators, which is yung term na instant GCash. Kumita ng 5,000 pesos ngayon. Ganyan, through GCash. May mga term na 100% legit earning application. So, akala natin safe siya, mga ma'am sir. Akala natin ligtas yung mga ganyang terminology sa YouTube. No, yung mga ganyang klase ng content, title, thumbnail. Ang problema pala, kapag ang video mo ay nagbibigay ng impression na siguradong kikita ka
Diba? Kikita yung lahat ng mga makakapanood. Maaari itong ituring na misleading, depende sa kabuuang presentasyon ng video. Pero mga ma'am sir, lilinawin ko lang, hindi ko sinasabing bawal, totally 100% ay bawal na ang mga earning applications. Ang delikado lang kasi based doon sa pagkakaintindi ko, sa mga obserbasyon ko, sa naging karanasan ko dahil nangyari sa atin, nangyari sa mga kasamahan nating creator. Ang delikado po doon ay kapag ang content natin ay nagmumukhang nanghihikayat gamit yung mga claim na hindi pa napapatunayan. For example, 5,000 withdrawal. Gamit yung earning application na to, maglalaro ka lang. Pero doon sa video mo, hindi mo na pinakita na nakapag-withdraw ka talaga ng 5,000 pesos na yun. Ang totoo niyan, hindi ka naman talaga doon sa laro kikita. Diba? That's why maraming mga content creator na gumagawa niyan. Kasi kumikita sila. Ako personally, kumikita ako hindi dahil doon sa paglalaro ko. Doon sa referral. Parang natatandaan ko noon, may isa akong earning application na ginawa ng video noon na more than 2,000 users yung gumamit. And nakailang withdraw po tayo doon. No, nakailang withdraw po tayo doon. And yes, doon talaga nagkaka-earn yung mga content creator. Hindi dahil dun sa mga laro. So, meron ding laro, pero napakatagal, sa totoo lang, napakatagal bago ka kikita. Which is, yun din yung mali. Diba? Kasi hindi, personally, na-realize ko na, as a creator, hindi ka nagiging transparent doon sa mga viewers mo. Hindi mo sinasabi talaga na, ang tagal na kumita dyan. Ang sinasabi mo is, instant withdrawal, diba? Kikita ka, maglalaro ka lang nito, to the fact na mahirap talaga. And which is, sa akin merong guilt doon sa naging experience ko na yun doon sa mga niche ko na yun, na ayoko nang balikan, diba? Ayoko nang itry pa ulit. So mga ma'am sir, eto na, bago pa tayo mapahaba. Sagutin natin yung tanong na, Ma'am Jem, anong masasabi mo ngayon? Chine-check pa rin ba yan YouTube? Delikado pa rin ba yung niche na yan ngayon? Basta ang masasabi ko lang, mahigpit pa rin ang pagre-review ng YouTube sa mga financial content. Especially may kinalaman sa mga mabilisang kita o financial claims. Kaya mga ma'am sir, huwag niyo akong gagayahin na palibhasa maraming gumagawa ay safe na. So, dyan ko na-realize, lesson learned na mas okay pa rin na maging unique. Naiiba ka. So, again, kung ikaw ay gumagawa ng mga ganitong klase ng content, niche about mga earning applications, mga laro na pwedeng pagkakaitaan, iwasan mo yung mga bagay na to. Dahil hindi tayo nagbibigay ng payo ng basta-basta lamang. Nagbibigay tayo ng payo dahil na-experience natin to. Number 1 na iwasan mo, guaranteed. Huwag kang magbibigay ng guarantee ang kita. Any amount, wag na wag. Basta huwag kang magsasabi ng sure income. Red flag na kaagad yan. Huwag na wag mong gagawin or iwasan mo yung term na instant money, instant withdrawal, instant kita. Iwasan mo yung mga term na easy withdrawal, easy money, easy reach. At higit sa lahat mga ma'am sir, huwag mong gawing pangako ang isang bagay na hindi mo kontrolado. So para sa mga nagsasabi na bakit ka ba nagbibigay ng mga advice about sa mga violation na yan, naranasan mo na ba yan? Yes po, maraming beses. So mga ma'am sir, sana po nakatulong sa inyo yung video na to. Sana po may natutunan kayong aral, may napulot kayong aral, may napulot kayong idea. At ginawa ko yung video na to para, 'di ba, hindi lang ilahad sa inyo yung mga mapait na karanasan natin last year para lang malaman ninyo. Hindi yun. Ginawa ko yung video na to para wag nyo nang maranasan. Ginawa ko yung video na to para iwasan ninyo yung klase ng mga ganyang content.
wag na wag ninyong susubukan. Lalo na kung naiinganyo lang kayo dahil sa laki ng kita, nasilaw lang kayo dahil sa laki ng ma-earn ninyo. Malaki yung ma-earn ninyo, pero po pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan ninyo. At totoo yan. Kaya sa mga naghahangad ng mabilisang kita, isipin mo muna kung handa ka na ba anytime mawala yung pinaghirapan, pinagpaguran mo channel. Wala namang masama sa paghahangad na kumita basta nasa tama. So ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong po sa inyo yung video na to, please like and subscribe. I-hit nyo na rin po yung bell notification na to dyan sa bandang ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So guys, isa-shoutout ko muna yung mga channel members ko ha. Isa-isayin lang muna natin. So unahin natin si Sir Kirk Gaming. Ayan, shoutout sa iyo sir. Sobrang loyal nito si sir, yung pinakamatagal na member natin dito sa ating channel. And then si Madam Jerfy Vlogs. Ayan, sunod si Madam. Grabe, 6 months ago. Sobrang tagal na rin ni Madam na member natin dito. Ayan, si Ma'am Nikay Padaba. Ayan, shoutout sa inyo ma'am. Si Sir The Dreamer. Ayan, shoutout po sa inyo sir. Kay Sir Jeffrey Batukan. Ayan. Shoutout po sa inyo, Sir Jeffrey. Kay Sir Izumo TV. Ayan, hello sir. And Sir Edgardo Panopio. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Sir JCJD 2124. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Sir Romel Marante. Shoutout sir. Kay Jack Asher Life in UAE. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Leon Morales. Ayan, Sir Leon. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Jai Music Lyrics 21. And of course, shout out din po kay Madam Grace Marticals. So much po sa suporta ninyo dito sa channel ko. Ayan. God bless and more power po sa inyong lahat. And syempre, yung mga bago nating subscribers, mga ma'am sir, ayan, thank you so much po sa mga bagong subscribers natin, mga bagong pasok dito sa ating channel, yung mga dating subscribers na until now, nakasupport pa rin sa mga bagong uploads natin, pinapanood, binabalikan yung mga na-upload na natin, ayan, para may matutunan. And thank you so much you guys, na-appreciate niyo yung mga video natin at nakakatulong sa inyo. Thank you so much. And I hope, I wish lahat tayo sumakses dito sa YT. So, and lang guys, have a nice day. Thank you for watching. And see you my next video. Bye po!